السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل كمال ديننا بولاية علي وآل علي، والصلاة الكاملة على حبيب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في سورة المائدة أو سورة الأعراف الآية 161 في قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وادخلوا الباب سجدا صدق الله العلي العظيم. Ang unang question na napulot o kaya napili natin ay itong katanungan na sabi niya ganito yun. Bismillahirrahmanirrahim. Salam po. Ito ang unang katanungan sa araw na to, no? Salam po. Ano po ba ang kaibahan ng paggamit ng turba at hindi paggamit ng turba? Needed po ba talagang gumamit ng turba? Yun ang question ngayon, no? Actually, itong nagtanong ay siguro hindi naka-attend sa pangalawa or pangatlong lectures natin dahil ta'arradtu alayhi fi dhalika zaman. Na-explain ko yun noon pero hindi masyadong malawak o kaya hindi detailed. Siguro hindi niya narinig o kaya absence at that moment. Gusto kong ulitin bisiklin mo passal yani. At sana maintindihan natin, no? Kailangan ba ang paggamit ng turba? Anong pagkaibahan ng turba? Ano ang pagkaibahan ng paggamit ng turba at hindi paggamit ng turba? Ang ibig sabihin ng turba ay ano yun? Clay o kaya lupa na pinatuyo at ginawang parang parang iba't ibang style. Merong silker, merong parang hard, merong parang basta ginawa siyang isang parang oblong, no, o kaya parang square. So, pero nanggagaling yun sa clay o kaya lupa. Needed po ba talaga gumamit ng turba? Siguro kung marinig natin ang question na ganun ay pupunta ang ating pag-iisip na ang mga taong gumagamit ng ganun ay tinagurian natin na followers ng Ahlul Bayt o kaya mga Shia. Actually, hindi mga Shia dapat ang gumamit dyan. Ang unang-unang gumamit ng turba, ang gumamit ng mga turba ay Rasulullah at sa lahat ng mga sahabat o kaya companion ng Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Before going that, gusto ko munang talakayin itong sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Ra'd, ayat or verse number 4. Kasi ang lupa, akala natin ang lahat ng lupa ay magkapareho or magkaparehas ang kanilang katayuan. Merong mga lupa kung halimbawa magtatanim ka ng isang bagay o kaya isang pananim, ang bunga niya ay marami o kaya hindi talaga mag-aani ng bunga at o kaya hindi mabuti ang kinalabasan ng pananim na yan.
makakakita ka talaga ng mga lupa na ganon. At yun ay walang pag-alinlangan at walang pagdududa dahil ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi magkapareho ang lahat ng lupa. No? Tingnan mo ang sa Suratul Ra'd, verse number 4. Sabi ng Allah, wa minal ardi wa fil ardi qut'un mutazawirat wa fil ardi qita'un mutazawirat, hanggat sa last aya na sabi niya, wa tafaddala ba'daha ala ba'din fil akli, wa tafaddala ba'daha ala ba'din fil akli. So, kung marinig natin yun, totoo talaga na sabi ng Allah, at sa mga kalupaan, wa fil ardi qita'un. At sa mga kalupaan ay mga qut'a, yani parte ng lupa na naglalaman ng iba't ibang ingredients o kaya nutrients na hindi natin nalalaman, na sabi ng Allah, ang kalupaan na yan ay may magkakadatig na kama, yani kuta, kit'on, yani part ng lupa, kung saan ang pananim ay higit sa ibang parte. Nahihigit ang kainaman ng isang lupa sa ibang kalupaan. Maadhalik, pareho na dinidiligan natin ng tubig at parehong pananim, pero ang kainaman ng isang lupa na yan, ang pananim sa isang lupa na yan ay hindi magkapareho. So sa sinabi yan sa Suratul Ra'd, number 4, verse number 4. Sa Suratul Al-Imran, ayat verse 91. Kanina sa Suratul Ra'd, yani ang lahat ng lupa ay hindi sila magkapareho at ang pananim diyan ay may higit sa iba. Kung i-compare mo ang dalawang parte ng lupa, ang pananim ay hindi magkapareho. Higit ang isa, higit mainam, ang isa naman ay hindi. Sa Suratul Al-Imran, verse 91, inna awwalu baytin wudi'a lin-nas lilladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sabi niya, inna awwala baitin, ang pangunahing katotohanan, ang unang tahanan, ginawa para sa pagsamba. Inna awwalu baitin wudi'a lin-nas. Na wudi'a, yani ginawa o itinalaga sa sangkatauhan para sa pagsamba. Saan matatagpuan natin? Matatagpuan natin yan sa bibakkatin. Ang bakka, term yan ng Arabic, no? Halimbawa, yung peso. Walang pesa kuwan sa Arabic, no? Pero, bizu. Makkah, yani bakka. Ang pangunahing bahay na itinalaga ng Diyos para sa pagsamba sa sangkatauhan ay ang bakka. Bibakkata, yani ibig sabihin ng bakka, yani Makkah. Ano ang nilalaman ng bakka na yun? Bakit binanggit sa Quran? Wudi'a linnas lilladhi mubarakan. Matatagpuan mo ang lahat ng biyaya. Mubarak, yani puspos ng biyaya. Mubarakan wahudan lil alamin. At ang bakka na yan o kaya Makkah na yan ay isang patnubay sa lahat ng mga nilalang. Isang patnubay sa lahat ng nilalang. Ang ibig sabihin doon, ang lupa ng Makkah ay ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala compared to other places, ginawa niya puspos ng biyaya at
diyan matatagpuan natin ang isang patnubay. So, ibig sabihin, lahat ng lupa hindi magkapareho. Nakuha ninyo? Okay. Tingnan natin itong sinabi ng mga sahabat o muarrikhin, yung mga historian natin. ذكر السمهودي في وفاء الوفاء, Judes o kaya Volume 1, page 119. Ang sinabi ni Samhudi, في قوله بأنه إن عقد الإجماع على تفضيل ما أهم الأعضاء ما ضم الأعضاء الشريف حتى على البكة. Ang sinabi si Samhudi sa kitab Wafaul Wafa, sabi niya, بأنه إن عقد الإجماع, yani nagkaipon o kaya all the sahabat and all the historians are in agreement. Nag-agree sila lahat na ala tafdili, na pinahigit ng Allah subhanahu wa ta'ala ma dhammal a'dha'i sharif, yung lupa na nandoon ang jasad o kaya yung katawan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hayyan wa mayitan, buhay man ang Rasul o kaya mayit, yani namatay na, pero pinahigit pa rin ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil naglalaman ng sariling katawan ng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hatta ala al-Kaaba, pinahigit pa ng Allah subhanahu wa ta'ala biwuzudi Rasul, dahil nandoon ang katawan ng Rasulullah, mahigit pa sa Ka'batullah. So, ibig sabihin doon, mas mahalaga pang yung lupa na nandoon ang jasad ng Rasulullah kisa yung sa Makkah or sa Makkatul Mukarramah. Ang nagsabi diyan ay si Samhudi sa Wafaul Wafa at in agreement with the sahabas or companion at saka historian. Mamaya makikita natin kung ano ang resulta, no? Wa atba'a dhalika qailan wa ajma'u ala tafdhili Makkah wal Madinah ala al bilad wa ikhtalafu fi ayyuhuma afdalu, fa dhahaba Umar ibn Khattab wa ibnihi Abdullah ibn Khattab wa Malik wa Anas wa aktharul madiniyin ila tafdhilil Madinah. So between Madinah at saka Makkatul Mukarramah, sabi ng Allah kanina, mubarakan wa hudan lil alamin. Diyan sa Makkah, itong Makkah, makikita natin ang isang patnubay at puspos ng biyaya, nandoon ang biyaya. Subalit ito naman, sabi ni Umar ibn Khattab at sa kanyang anak na Abdullah ibn Khattab, Malik ibn Anas, at karamihan sabi niya sa mga Madaniyin, yung mga taga-Madina, nagsabi sila na ang Madinatul Munawwara ay mas mahigit pa sa Ka'batullah dahil liwuzudin Nabil. Yani with the existence and the presence of the jasad ng Rasulullah sa Madinatul Munawwara. Ibig sabihin doon mayroong pinagkaibahan. Okay. Wa innama nalat dhalika li syarafi wujudin Nabi hayyan wa maitan mimma jawwaju ala asasih tabarruk bi kabrihi syarif. Dahil sa tafdil, mahigit ang syaraf o kaya yung biyaya, makukuha natin sa kabrun Nabi, sa puntod ng Rasulullah. Idan, yung lupa na nanggagaling doon ay mubarakan wa mubarakan wa huda. Yung lupa na nanggagaling doon, mas mahigit pa sa ibang lupa. Hanggat sa lupa ng Makkah ay mas mahigit pa ang lupa na nanggagaling sa lupa ng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. So, dahil diyan sabi niya, pwede kang magtabarruk bi kabrihi. Yani kukuha ka ng lupa galing sa puntod ng Rasulullah at pwede mong itatago. Yani sa pamamagitan niyan ay makakuha ka ng biyaya. Pwede yun. At
allowed yun sa panahon ng Rasulullah, mga sahabat, at iba pang mga historian o kaya yung mga nagririwayat o kaya nagtatransmit ng hadis galing sa Rasulullah. Hindi lang yun hindi lang Rasulullah ang pinahigit ang lupa doon. Hindi lang Rasulullah. Wa kabru ammin nabi. Sino ang uncle ng Rasulullah na nasahid sa Uhud? Sino? Hindi ka nagbabasa, no? Sino ang nasahid sa digmaan ng Rasulullah doon sa Uhud, yung pangalawang digmaan? Ammur Rasul. Yani uncle ng Rasulullah. Sino? Hamzah. Hindi ba? Hamzah. Tingnan mo sinabi ng mga sahabat, sabi niya, hatta yung kabro amir Rasul, yung puntod ng Rasulullah, kumukuha din sila ng lupa doon, lit tabarruk. Ibig sabihin, mayroong biyaya na makukuha ang sinuman, magniyat o kaya intention nila ay para kukuha ng blessings o kaya biyaya sa puntod ng Hamzah. So, who is Hamzah compared to Rasulullah? So, sa panahon ng Rasulullah sa mga sahabat ay zawazuha. Yani, allowed yun na gawin mong isang parang tabarruk o kaya gawing biyaya o kaya makakuha ka ng blessing sa pamamagitan nun. At ang nagsabi diyan ay sina Abu Bakar wa Umar. Tingnan mo si Abu Bakar. Ang Khalifatul Ula ay si Abu Bakar, Abu Bakrin Ibn Kuhafa radhiyallahu anhu, at saka ang Umar ibn Khattab. Ano ang wasiya nila? Ano ang inabili nila sa kanilang mga anak? Ililibing mo kami doon sa katabi ng puntod ng Rasulullah. Bakit yun? Dahil littabarruk. Dahil alam nila, yung puntod, yung lupa na nandoon ang jasad, ang katawan ng Rasulullah ay puspos din ng baraka at ang biyaya. Tingnan daw natin itong hadith. Hadith ng Rasulullah, no? Sabi niya, Husaynun minni. Okay? Husaynun minni wa ana min Husayn. Ang Husayn, sabi ng Rasulullah, minni, galing sa aking laman. Galing sa akin. Wa ana min Husayn, at ako naman ay galing din sa Husayn. Na-explain ko yun noon, no? Ang Husayn galing sa akin sa flesh ng Rasulullah. Ang Rasulullah galing sa Husayn. Ano ibig sabihin doon? Ang teachings ng Rasulullah ay proprotektahan ng Imam Husayn. Yani the flag of Rasulullah. And the teachings and the religion being preached by Rasulullah will be maintained and protected by whom? Ang Imam Husayn alayhi salam. Iyon ang ibig sabihin ng wa ana min Husayn. Bakit? Paano naman magsabi ang Rasulullah, ako ay galing sa Husayn? Ang ibig sabihin noon ay bilang imam o kaya protector ng religion ng Islam. Ano pang sinabi ng Rasul? Ahabballahu man ahabba Husaynan. Mamahalin ng Allah subhanahu wa ta'ala kung sino ang magmamahal sa Husayn. Mamahalin ng Allah kung sino ang magmamahal sa Imam Husayn. Wa abghadallah man abghada Husaynan. At ang tawag doon? Kinamumuhian ng Allah subhanahu wa ta'ala kung sino man ang nagagalit at namumuhi sa Imam Husayn. Itong hadis na ito, sabi ni At-Tabrani fi Mu'jamul Kabir, sa kitab na Mu'jamul Kabir, bisanadihi, yung riwayat o kaya transmission nang gagaling sa Abdullah ibn Hanbal, muttasilan, konektado sa sahabat ng Rasulullah si Wa'il.
Sabi ni Salama, narinig ni Wa'il, na si Salama ay nagsabi. Salama, sino ang Salama? Sino ang Salama? Ha? Zawjul Rasul. Hindi ba pangalawang asawa ng Rasulullah? Ha? Siguro hindi kayo nag-almusal, no? Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sinabi ng Salama, annaha qalat, kana an-nabiyyu 'indi panazala Ibrahim. Sabi ng Salama, nandoon sa bahay namin ang Rasulullah. Bumaba ang Jibril, yani anghel Gabriel. Wa akhbarahu bi maqtal al-Husayn. At ibinalita ng Jibril ang pagkamatay, ang pagkasahid ng Imam Hussein alayhi salam, wa nawalahu turbata min al-ard. At dala-dala ng Jibril ang isang lupa, qut'ah, yani piece of yung clay na yun, at ibinigay sa Rasulullah, At sinabi ni Jibril, allati yaqtulu biha pasamman nabi. So, sinabi ng Jibril, diyan sabi niya, masahid ang inyong inapo na Imam Hussein a.s. Anong ginawa ng Rasulullah? Pasamma Rasulullah at turba. Yani, hinalikan ng Rasulullah ang turbatul Hussein. Yani, yung turba, yung clay na yun ng lupa galing sa Hussein. Pagkatapos, at inihabilin ng Rasulullah, sabi niya, kung ihabilin ko itong lupa na ito, tingnan mo isang araw, kung magiging pula ay masasahid ang Imam Hussein. Hindi yung importante noon, no? Huwag nating talakayin noon. Ang importante ay, yung turbatul Hussein ay hinahalikan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bakit? Dahil makakakuha ka ng mga biyaya doon sa lupa na yun. Okay. Here come the question. Wa amma sujudu alayha, ala al-Husayn. Kasi ang question ay, ano po ba ang kaibahan ng paggamit ng turba at hindi paggamit ng turba? Yung clay, okay? Needed pa po ba talaga gumamit ng turba? Kailangan pa bang gumamit tayo sa pagdarasal ng turba? So based from the itong presentation natin, ang lupa ay mayroong kanya-kanyang katayuan, hindi ba? Magkaparehong lupa, magkaparehong pananim, at dininiligan natin ng tubig, yung kinalalabasan ng pananim ay magkaiba. Yung lupa sa Pilipinas at saka lupa dito sa Kuwait ay magkaiba. Tumutubo dito ang tamar. Doon sa atin tumutubo din, pero walang parehong lupa yun, di ba? Ibig sabihin doon, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa fil ardi quta'un mutazawirat ila tapaddala ba'duha ila ba'din. Ang lahat ng lupa ay hindi magkapareho. Merong pinahigit ng Diyos, meron namang mababaang katayuan. Nakuha ninyo? Ang Madina at saka Makkatul Mukarramah, magkaiba rin ang katayuan ng kanilang blessings na makukuha natin. And Allah sa Diyos, magkaiba. Liuzudi Zussatun Rasul. Dahil nandoon ang katawan ng Rasulullah, mas may baraka or post ng biyaya na makukuha natin sa Madina kaysa sa Makkatul Mukarramah. Ano kaya yung Rasulullah mismo? Iniyakan ng Rasulullah dahil pagdating ng Jibril, sinabi niya, masahid ang inapo mo dito. Ano kaya? Umiyak, ang first person na umiyak para sa Imam Hussein, sino? Rasulullah. Di ba? At hinahalik-halikan yun ng Rasulullah, ang turbatul Hussein. Ngayon, sa pagsujud. Okay, sa pagsujud, alayha,
yung paggamit natin sa pagsujud sa pagdarasal. Ang sinabi ng iba, ang sinasabi ng iba, sabi niya, ang pagsujud o kaya pagpapatira pa sa turba, yung lupa na yun, ay shirkun. Shirkun, yani, para mong ginawang dalawa ang Diyos. Para mo siyang sinamba. Hindi ba? Para mo siyang sinasamba. Okay. Yung pagsujud sa lupa na yan, o sa clay, ang sinabi ang pagsujud doon ay as-sujudu alayha, yani ala turba, walang ibang kahulugan yon, kundi lillah, para sa Allah subhanahu wa ta'ala. La laha, hindi para sa lupa. Tingnan mo doon, no? As-sujudu lillah, hindi para sa laha. Ang sujud, pagsujud doon, ginamit mo para sa Allah, hindi para sa Kanya. Wala sujudu laha, yani li hadhihi turba. Hindi para doon. Okay. Yani as-sujudu ala shay, kung magsujud ka o kaya magpapatira pa ka sa isang bagay. Aw li shay, ibadatan laha. Kung halimbawa nagsujud ako sa anong tawag dito? Kimas, anong tawag dito? Anong tawag dito? Itong cloth, no? Anong tawag dyan? Tela. Okay, tela. Or, ginamit kong itong papel. O kaya ginamit ko ang sadyada. Itong sadyada natin, no? Anong ibig sabihin doon? Does it mean na ang pagpapatira pa ko doon ay laha? Para doon, para yun ang ibig kong sabihin? Or, gagamitin ko lang yun lillah, para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Magkaiba ang lillah at saka laha. Magkaiba yun. Magkaiba sa luga ng Arabic. Okay. Yun, kung halimbawa, tingnan natin sa sentence o kaya sa hindi natin tingnan ang hadith nang gagaling sa syar'i o sa batas. Tingnan mo ano-anong sinabi ng Rasulullah. Tingnan natin kung ano ang sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Okay. Sabi sa Kitab al-Bukhari, ang topic ay Kitabut Tayammum. Kitabut Tayammum, hadith rakam athani. Matatagpuan natin ang hadith pangalawang rakam. Okay? Number 2 hadith sa topic ng Kitabut Tayammum sa Al-Bukhari. Ano ang sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Ang pagsujud sa Turbatul Husayniyah, ang pagsujud sa yung lupa, clay na nanggagaling sa Imam Hussein, yani kung saan doon nasahid ang Imam Hussein, ay dakhilatun fil hadith muttafaqun ala jami'il muslimin. Yani nakapasok sa hadith na pinag-ijma'an, unanimous ang lahat ng madhahib ng Islam na yun ay galing sa lupa at nakasama sa hadith na ito. Sabi ng Rasul, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa akin ang lupa. Itong lupa na ito ay hindi pa nasahid ang Rasulullah. Okay? Hindi pa nasahid nasahid ang Imam Hussein. Ang hadis na ito naka-record sa Bukhari. Sabi niya, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Ginawa ng Allah sa akin ang lupa bilang masjid. Anong ibig sabihin ng masjid? Dasalan o kaya ginawa sa akin na gawing pagpapatira pa. Doon ako magsujud, doon ako magpapatira pa. At tahura, at ginawa din sa akin ng Allah para gamitin sa ablution.
Yun ang sinatawag natin na dry ablution, ang paggamit ng lupa. Tayammum without the presence of yung water, yung tubig. Kung walang tubig at hindi ka kahit may tubig pero hindi ka pwedeng maggamit ng tubig dahil meron kang may sakit ka, you can use lupa, yung clay na yon, para gawing liamrillah, para lang para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Ginawa ng Allah ang masjid para gawing pagpapatirapa ng isang nilalang o kaya isang sumasampalataya. So, based from this hadith, kung ang basihan na ito ang hadith natin ay bukaul ard, yung lupa na nanggagaling sa Imam Hussein alayhis salam. At ang lupa nanggagaling sa Makkah or sa Madina. Ang lahat ng mga na yan ay mayroong kanya-kanyang katayuan at kanyang status sa paningin ng Islam. Compared ang Husayniyah, Turbatul Husayniyah, sa ibang lupa, ang mas maraming biyaya ay doon sa pagsujud sa lupa ng galing sa Imam Hussein. Bakit? Ang pagsujud sa lupa ng Imam Hussein alayhis salam, tahrukul hijabus sab'ah. Yung paggamit natin sa lupa ng Imam Hussein para sa pagpapatira pa ay magiging dahilan mawawala ang ating partition. Yani ang ating yung level, yung hijab, yung takip sa pagitan natin at saka Allah subhanahu wa ta'ala. Yani mawawala yung lahat dahilan sa paggamit natin ng Turbatul Husayniyah. Dahil ang Turbatul Husayniyah ay mismo Rasulullah ang pinalabas niyang kanyang yung kahalagaan ng turba na yun dahil ginagawa niyang hinahalikan niya ang turba at ginawa din ng Allah subhanahu wa ta'ala yun para sa pagsujud ng kung sino-sinong mga sumasampalataya. So, yung hadith na sinabi ko kanina, that was the time na hindi pa nasahid ang Imam Hussein. Okay. Nasahid ang Imam Hussein alayhis salam. Ginawa yun ng lahat ng mga imam after him at saka mga Shia. Ginawa yun dahil kasali sa Quran na pinalabas natin kanina. Wa fil ardi quta'un mutajawirat ila tapaddala ba'duha ala ba'din fil akli. Tingnan natin doon, kinuha nila doon na ang Turbatul Husayniyah compared to other ordinary clay ay mas mabuti pa magsujud ka doon sa Turbatul Husayniyah dahil marami kang makukuhang biyaya sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, pinahigit ng Allah ang Turbatul Husayniyah compared to other lupa. So, dahil dito, ang pagsujud natin sa Turbatul Husayniyah, hindi ibig sabihin na gawin nating pagsamba sa Imam Hussein. That is not true dahil kung gaya ng sinasabi ng iba, sabi niya ang mga Shia or followers ng Ahlul Bayt ay ginagawa nilang Diyos ang ang lupa na yan o kaya bato na yan, hindi yun totoo. Bakit? Dahil kung ginawa natin yung Diyos, paano naman ang mga gumagamit ng tela na ginawa nilang pagsujuran o pagpapatira pa? So, hindi yun, wala yun sa bokabularyo ng Islam. At dahil dito mga kapatid, sabihin natin ang paggamit sa Turbatul Husayniyah para sa pagdarasal ay kinakailangan talaga kung gusto natin makakuha ng biyaya na marami. Based from that, Quran at saka hadith na ginawa natin. Pero ang question dito, dahil gusto nating sumunod sa sunna ng Rasulullah, hindi ba? Gusto nating sumunod sa sunna ng Rasulullah. Yun ang ginawa ng Rasulullah. Tingnan daw natin.
Sabi ng mutapak ang mga sahabat lahat na wala ni isang sahabat except one na ginamit niya minsan din na hindi gumagamit ng hasa. Ang Rasulullah ay ginagamit niya ang hasa, yung lupa na maliit, at saka yung turba o kaya yung lupa, hindi yung turba tulusay niya dahil hindi pa nasahid at hindi pa pinanganak ang Imam Hussein sa panahon na yon. So, ang ginagamit ng Rasulullah ay ang lupa mismo o kaya hasa. Lahat si Umar, Khalifatul Umar, Khalifatul Abu Bakar, at ang ibang mga sahabat ay ang ginagamit nila lahat ay ang lupa. Dahil kung tingnan natin ang Islam, no, ang language ng Quran, yung sinasabi natin na as-sujud ala turba o kaya kung saan-saan ay sabihin natin doon tayo pagsamba natin yon para gawin nating pagsamba. Paano kaya yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala yung sa Qadiyah sa panahon ng Nabiullah Yusuf at saka yung kanyang mga anak, Nabiullah Yaqub at saka sa kanyang mga anak, di ba? Yung itinapon ng mga kapatid ni Yusuf, kapatid ni Nabiullah Yusuf, tinapon siya sa loob ng yung balon, no? Yung balon, yung beer. Tinapon siya doon dahil parang hasada niya, parang naiinggit siya kasi malapit siya sa tatay na Nabiullah Yaqub. Tingnan mo itong Quran. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa saan ba yun? Itong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Qadiyah ni Yusuf at saka Nabiullah Yaqub, wa rafa'a abawayhi 'alal arsi wa kharru lahu sujjada. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at itinaas ni Nabiullah Yaqub ang kanyang itinaas ni Nabiullah Yusuf ang kanyang magulang na Yaqub at inilagay sa trono. Ars, yani trono. Wa kharru lahu sujjada. At yung mga anak ni Nabiullah Yaqub, yung mga anak ni Nabiullah Yaqub at yung naghulog sa kanya sa beer ay nagsujud, nagpatira pa lahat kay Nabiullah Yusuf. Does it mean na nagsamba ang mga nabi kay Nabiullah Yusuf o hindi? Ang ibig sabihin doon, ta'ziman li Yusuf, ta'zim yani bilang paggalang sa katayuan na narating ni Nabiullah Yusuf alayhi salam. Pero hindi ibig sabihin doon ta'ziman o kaya pagsamba, ginawa mong Diyos ang Nabiullah Yusuf. Hindi ibig sabihin doon ta'ziman. Of course, sa panahon ni Nabiullah Yusuf, pwede kang magsujud sa pamamagitan ng tao, no? Halimbawa magsujud ako sa isang tao. Pero hindi ibig sabihin magsamba ako sa kanya. Ta'zim, yani paggalang sa Nabiullah Yusuf. Pero sa panahon ng Rasulullah, hindi na yun nangyari. O kagaya ng pagsujud ng mga malaikat kay Adam, di ba? Wa idh qala rabbuka lil malaikati usjudu li Adam, hindi ba? Sinabi ng Allah Ta'ala na o kayo mga malaika, magsujud kayo kay Nabiullah Adam. Ano mong ibig sabihin ng pagsujud na yon? Ang pagsujud, pasajad al malaika illa iblis, di ba? Sumujud ang lahat ng mga malaika o kaya angels except isa, yung iblis. Bakit nagsujud o kaya nagpatira pa ang mga angels? Hindi para gawing pagsamba o sambahin si Nabiullah Adam, hindi. Dahil, yun? Ta'ziman
li amrit ta, yani ta'atan lil amr, yani bilang pagsunod sa pag-uutos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala tungkol sa paggalang nila sa Adam. Does it mean shirkun lillah? Hindi naman syirik. O kaya sa panahon ni Nabi Musa, yung mga Bani Israel, kung pumapasok sila sa Baitul Maqdis, sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, tingnan ninyo, no? Sinabi ng Allah, wadkhulul baba sujada. Pumasok kayo sa Baitul Maqdis na sujada. Anong ibig sabihin ng sujada? Nagpapatira pa? Hindi. Bimakna ruko, bilang pagyuko. Bilang pagyuko. Yani yung isang word, isang kalima, isang word, ay hindi natin pwedeng bigyan ng isang maana yung literal meaning na. Dahil literal meaning niya, no? Dahil ang Quran ay marami siyang meaning, marami siyang kahulugan. Gaya ng sinasabi nila na ang pagsujud sa turba ay syirik at hindi pwede, yun ay hindi ganon. So bilang Muslim, kung gusto mong sumama o sumunod sa sunnah ng Rasulullah, kahit hindi ka Shia, hindi ka followers ng Ahlul Bayt, wajib dapat gamitin mo ang turba, kahit hindi turbatul Husain. Basta lupa, yung lupa yung kung ano man na nanggagaling sa lupa, pwede mong gawing pagpapatira pa, gawin mong pagsujud. So what about yung pagmamahal natin sa Imam Hussein alayhis salam? Siyempre, mas mabuti ang katayuan noon. Yun ang sagot doon na dapat lahat tayo huwag kayong mag-alaala at huwag kayong magduda. Kung makakita kayo, kahit kayo hindi siya, no? Dapat gumamit kayo sa lupa. At huwag kayong gumamit ng tela. Sa sunnah ng Rasulullah, hindi ito ginamit ng Rasulullah kahit minsan. Pero kailan ito nagkaroon? Kung followers kayo ng 4 na mazhab, Imam Shafi, yes, pwede. Gawin kayo, magsujud kayo sa tela. Pero hindi ibig sabihin, nagsamba kayo sa tela. Hindi. Ginamit lang natin yun pamamagitan ng pagpapatira pa. Kahapon, pangalawang tanong, kahapon po ininsulto ako ng pinsan ko na Christian. Bakit daw ako balot ng sobra? Anong balot ng sobra? Oo, balot ng sobra. Saan daw po ako mag-aani? Or mag-harvest ng palay? Masya Allah. May kaparusahan po ba yun kahit Christian siya? Ang tanong, kaparusahan ba? Hindi. Hindi. Dahil wala naman siyang walang kasdul kurba doon, no? Pero yun ay panglalait-lait sa relihiyon. Huwag ka ring sumunod sa kanya. Sabi ng Quran, huwag kang manglalait-lait sa mga taong walang pinag-aralan at walang kaalaman. Dahil kung mag-response yun, mas matindi pa sa paglalait-lait natin. Hindi ba? Dahil hindi nila alam at hindi nila din, wala silang tinitingnan may kasalanan ba, wala. Yani, diyan makikita natin kung gaano katatag sa iyong ginagawa. How do you believe sa ginagawa mo, di ba? Kung isang salita lang, inalis mo kaagad na discourage ka, ibig sabihin, kailangan ko pa magdasal na maigi at mag-research para sa Islam. Tama ba ang gagawin ng isang balik Islam? Dito ako natawa kagabi, no? Tama ba ang gagawin ng isang balik Islam? Ang pagpatay at hindi pagsagot ng kanyang mga text. Kasi nga po, Muslim na ang babae. Yani, parang boyfriend, no? Boyfriend na nagte-text sa babae. Hindi pinapatayan at hindi sinasagot. Matuturuan po ba ang sarili para makalimutan ang boyfriend na Christian?
Masya Allah. Natawa talaga ako, ano? Oh. Maganda ito, maganda. Ano naman ang masama kung sagutin mo ang tawag niya? At sabihin mo, tapos na tayo. Okay, isa. Pangalawa, kung gusto mo pang mag-insist ka pa, okay, mag-Muslim ka at tabligan mo siya. Kung nakuha mo yun, mas maigi pa sa dunya at saka kung ano mang niloloob nito. Hindi, magkakatuluyan kayo. Di ba? Sagutin mo. Huwag ko dahil kung minsan baka may kailangan ng tao, ayun. Matuturan ba natin ang sarili natin? Yes. Matuturan mo kung ano ang gagawin mo. Matuturan mo yun. If you are true to your religion, gawin mo yun para mapalaganap ang Islam. Diba? Ayun. Madali lang yun, inshallah. Pero, kung hindi mo naman sasagutin, may kasalanan ka, hindi naman, wala. Kung alam mo yun, yung humahabol sa'yo. Kung alam mo siya ang humahabol sa'yo, wala mang problema. Pwede bang magpakasal, ang tanong, pwede bang magpakasal ang babaeng Muslim sa lalaking Muslim kahit sila ay magkalayo? Kalayo, separated place. Halimbawa, ang babae ay nasa abroad, nasa Kuwait. Kamo, no? Ang lalaki ay nasa Pilipinas, nandun sa Pinas ang lalaki. So, pwede ba silang magpakasal through telephone? Silang magpakasal with the consent of both parents. At ang dalawa ay nasa tamang edad na. Babae at lalaki, sa tamang edad. Kahit sila ay magkalayo sa isa't isa. Pwede ba yun o hindi? Pwede ba yun o hindi? Pwede na magpakasal kayo. Of course, sigurado ka na yung tinig na yun, yung talaga ang babae, o kaya ang tinig na yun, yun din ang lalaki. Sigurado ka talaga siya na yun. Kasi baka iba ang napakasalan mo. Pwede sa sarai sa Islam, sa batas ng Islam, pwede yun. Basta may kasunduan at pinapaalam natin sa parents. O walang problema yun. Mag-asawang Christian, okay? Lalaki at babae na gustong mag-Muslim, yung babae, okay? May karapatan na ba ang babae na makipaghiwalay? May karapatan na ba ang babae na makipaghiwalay? Ano babae kung ayaw niya? Hindi ko maintindihan. Kung ayaw niya mag-Muslim, ang lalaki. May karapatan na bang babae na makipaghiwalay ang babae kung ayaw ng lalaki na mag-Muslim? Ganon yun, no? Ganon yun. Yani, both of them are Christians, tapos nag-Muslim ang babae at naiwan ng lalaki na hindi mag-Muslim. May karapatan na ba ang babae na makipaghiwalay sa lalaki o hindi? Meron o wala? Ano yung binanggit natin kahapon, di ba? Yung tatlong may karapatan ba o hindi? After nagagawin mo ang lahat ng paraan para mag-Muslim siya. Especially kung halimbawa may anak kayo. Kung wala naman, bilang pagmamahal, dapat kausapin maigi ang lalaki na mag-Muslim siya, at kung wala na talagang paraan, wala nang hope na magiging Muslim, at hanggat sabihin natin na meron na siyang mga masasamang salita bibituan para sa iyo, so you have all the choice. Pwede kang makipaghiwalay sa kanya. Walang problema yon.
Dahil it is between religion at saka yung ano natin, yung love, yung pagmamahal sa isang tao na kung minsan ay nawawala. Ordinary lang yun. Ha? O kaya yung religion na mismo magdadala sa iyo, magdudulot sa iyo ng kaligayahan at kasiyahan sa kabilang buhay. Yun lang yun. Nasa atin yun, nasa sa atin talaga. At pag-aralan kung halimbawa nangyari sa ating buhay, pag-aralan yung mabuti, at gawing ang lahat ng paraan para lang makumbinsi ang lalaki na maging Muslim. Kung hindi, we have all the option kung anong gagawin natin. Paki-explain po ang time limit nito. Kung hanggang kailan po sila still na pwedeng maging asawa o hindi. Time, 3 periods. Yung nirekomenda ng Rasulullah, ang nirekomenda ng Islam natin, no, hanggang tatlong level. At hanggang tatlong paraan na gagawin natin, hanggat sabihin na, any ko, halimbawa sabihin natin na, yung pagmamahal ko sa inyo, tabligan mo muna ng religion. Kung hindi, hanggang pangalawa, halimbawa, kung ano maisip mo na, makukuha mong kanyang decision, gawin mo. Hanggang pangatlo, kung wala na rin, pero hindi ibig sabihin, ngayon, bukas, pangatlo, hindi. Bigyan mo siya ng sapat na panahon para makapag-isip. Hanggang pangatlong beses na gagawin mo yun, ha? Kung wala ka nang hihintayin at wala siyang decision, pwede mo nang gawin ang dapat mong gawin at dapat hindi mag-isa na dapat with the consent ng kanyang parents, of course. At kung meron kayong hakimus syar'i, dapat ipaalam sa hakimus syar'i. Yung mahkama kung halimbawa. Kung doon sa ating halimbawa, merong karapatan ang mayor o kaya barangay kapitan, di ba? Yung barangay kapitan ng ating barangay. Upang sa ganun, halimbawa, kung nagkataon o kaya natuloy ang iyong paghihiwalay, wala siyang hahabulin sa iyo. Wala siyang hahabulin sa atin. At yun ang ginawa din ng isang kaibigan natin doon sa Zamboanga. Hanggang ngayon, separated na sila dahil sa 3 taon na wala siyang, walang sustenance, walang sustento sa kanya. So, pumunta siya, muntik na siya, sarili lang niya mag-decide, pero sabi ko, wag, pumunta ka sa yung barangay kapitan, na pumunta siya. So, meron silang, yung kasulatan, at least, isang araw, wala nang karapatan ang lalaki na maghabol sa iyo. Itong po ang kahalagaan ng Eid al-Gadir, hindi ko ito masasagot ngayon dahil walang panahon. Paano po yung lugar namin ay Christian na Christian at walang slaughterhouse. Walang katayan, no? For Islam. So paano po yung pagkain ng beef o kaya chicken? Ano po ang gagawin? Yan ang problema. Isa yan sa mga problema ng ating lugar. Pero sa Manila, meron silang parang slaughterhouse, yung mga Arabo, sila ang nakakaalam noon. Kaya malaking businesses do kung mayroong mga mag-invest doon sa atin. Yan talaga ang problema sa Christian area. Christian area na So, pero hindi yung magiging problema. Mag-aral ka kung paano magkatay ng Islamic. Paano magpagkakatay ng kambing, baka, or manok. Bumili ka na lang ng buhay at ikaw Wala na. Madali lang yun. Mag-isa ka lang halimbawa. Huwag ka nang kumain ng kuwan, ng manok. Pwede ba ang kuwan, ang babae? Pwede ba magkatayang babae kung wala ng paraan? Pwede. Bismillahirrahmanirrahim. Gawin mo yun.
kung wala ng lalaki. Kung wala ng lalaki, mag-isa ka lang Muslim na babae sa isang lugar na yan. Ibig sabihin, wala kang asawa at mag-isa ka lang. Kawawa ka talaga, no? Pero ganyan talaga ang ano. Kailangan matatag at gawin mo yun para sa Islam. Pwede bang kasabay kumain ang isang Christian na kumain din pero kumakain sila ng so-so-so? Bawal ba ang ganon? Merong hadith yung tungkol huwag kang makiupo sa upuan ng nag-iinuman ng alak. Diba? Merong hadith ganon. So, huwag ka rin makiupo sa nag-iinuman o kaya kumakain ng so-so-so. PIG or anuman. So, kung wala kang makainan, pwede kang kumain o hindi? Kasi ang problema dito, kung kakain ka sa isang restaurant o kaya isang kainan na nagsiserve sila ng PIG, hindi tayo sigurado na yung ginagamit para sa plato o kaya ano na yon ay nagamit na rin sa iba. Gaya ng Jollibee. Gumagamit sila ng ano. Sabi niya, hindi naman hinahalo namin, sineseparate namin. Sabi ng asawa ko, hindi ganyan. Alam namin na kung walang ginagamit niyo yung sikin. Anong sikin? Yung kutsilyo na para sa panghiwa ng ano. Ganun man yun, di ba? So, ihtiyatan, precaution, huwag ka nang kumain doon. Huwag ka nang kumain. Kumain ka na lang ng tinapay para mabuti. Para maging slender ka pa. Ayun. Sa bahay ka na lang kumain. O kaya, gaya ng ginagawa namin, kung dumarating sa Sambuangan, nagdadala kami ng kusina. Dala-dali namin ng kusina. Alam mo yung kusina? May dala ang asawa ko na yung utensils na may dalang bigas, may dalang yung isda na anong yun? Dried fish. May dala ng yung panglutuan ng Hindi talaga bumibili sa labas. Ihtiyatan, precaution yun. Pero kung wala na at hindi mo na talaga kaya, kumain ka na doon, wala namang problema. Huwag mo nang tanungin, may baboy ba o wala? Huwag ka na magtanong. Sa totoo yun, kung wala nang dahilan, wala na talagang, sa last option, kumain ka, huwag mo na lang tanungin. Piipikit mo lang mata para hindi mo makita. Sa totoo yun, sa totoo. Kung wala nang dahilan, wala nang chance, at gawin mo na ang dapat mong gawin. Bawal ba makipag-siyota sa isang Christian ang isang Muslim na babae? Walang siyota sa Islam. Wala. Dahil ang pakikipag-usap ng isang babae sa lalaki para sa for the sake of yung pagkasyota, halimbawa may gusto ang lalaki o kaya ganun ang babae, ay haram sa Islam. Haram yun sa Islam. So walang siyota sa Islam. Hindi pwede. Ibig sabihin nun. Kung ako ay maging Muslim, at ang mga magulang ko ay hindi Muslim, nasagot na natin ito. Ano po ba ang obligation ko sa kanila? Obligation mo sa kanila, pakikitunguhan mo sila ng mabuti. Pala tutihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Huwag ka lang sumunod sa kagustuhan nila na alisin ang iyong relihiyon, pero pakikitunguhan mo sila ng mabuti at igalang mo sila bilang magulang. Yun lang, insyaAllah. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.